So magandang araw, Top Gun PH po. So ang topic po natin ngayon, ipagpalagay natin yung una kasing video, paano ako pipili ng una kong baril. So natapos na po natin yun, presumably nakapili na po kayo, nailabas na po ninyo yung unit, at syempre po, kung nailabas nyo na unit, syempre kailangan yung i-firing o i-test fire po ito. So, ngayon, mamimili kayo ng paggagamitan nyo kung saan nyo ito gagamitin kasi bawal po paputukin yan sa bakuran. Baka po makatama kayo at mare-report po kayo ng kapitbahay. Baka po ma-revoke agad yung LTAP ninyo. Bawal po. So, allowed lang po to sa ranges. So, mas maganda po siguro pagkagaling ninyo, pagkakuha nun yung unit, pagka-release, dumiretso na po kayo antimano sa mga shooting range. Kasi kahit pa paano, meron pa po itong PTT, lalo na kung sa Krami ninyo kukunin, dito po sa Krami Arcade, meron pong shooting range dyan yung arms corps, pwede po kayo dun pumunta ka. So, indoor po yun. So, ang ipapaliwanag ko po, kung magpa-firing po kayo, ano ba dapat ang puntahan ninyo? Ano ba dapat ang piliin ninyo? Tutulungan ko po kayo. Ano ba? Indoor or outdoor? So i-name natin yung mga advantages ng indoor at outdoor. Sa indoor, syempre, number one, sigurado yun, convenient. Nasa mall, meron niya sa Makati Square, Park Square, mall po yun. Tapos may firing range po doon. Alam ko may arms corps doon. Saka may ano pa ba tong isa? Maalala basta dalawa yung range doon. So yun po. So aircon. Advantage ng aircon. Pangalawa, syempre convenient. After mo gusto mo kumain, nandun na kagad. Gusto mo uminom, nandun na kagad yung iinuman natin, yung refreshing drinks, kasi mall po yun. Tapos, isa pa po, almost wala po kayong kailangang daling gamit. Ang kailangan nyo lang po dalhin, yung baril ninyo, yung magazine, parang yun na po. Kasi yung ear muffs, yung parang salamin, para eye protection, kasama na po yun doon sa range. So, yun po. At mesa lang po kasi yun. Papatong nyo lang po sa mesa at isang diretso pong ganun. May butas-butas lang po yun. Tapos nakakapag-firing po ng sabay-sabay yung mga gusto mag-firing. Tapos minsan may automatic yung target. Depende sa layo. Pinipindot lang po. So yun yung mga advantages. So wala kang mga kailangan masyadong equipment na dalhin. Ang disadvantage naman po, unang-una, syempre kung gusto niyo ng lack of movement kasi para medyo boring ng konti. Sa beginners, i-recommend ko po, dito po siguro muna tayo para mapag-aralan nyo kung paano po mag-acquire ng target. Pero as time goes by, talaga pong papunta po tayo sa outdoor range. So, maliit po, medyo maliit yung space. Siyempre, sa mall po yun, mahal ang upa. Tapos yung usok, siyempre galing sa baril, nalalangha po natin yun. Yun po yung ilan sa mga naaalala kong disadvantage ng indoor shooting range. Kung meron po kayong iba pang naaalala, paki-comment nyo lang po para maibahagi po natin doon sa mga ibang nanonood ng video na to. So sa outdoor naman po, ano po bang advantage sa outdoor? Siyempre open air, wide. Siyempre parking malapit. Kung may nakalimutan kang equipment or bagay, mabilis mong balikan sa sasakyan kasi usually doon ka lang nagpa-park sa tabi nung bay mo o nung range na gagamitin mo. Ano pa ba? Meron ka mga variation ng movement, so makakagalaw-galaw ka, medyo mas pang-competitive na ng konti. Tapos pwede kang mamili ng target mo kung gusto mong steel or cardboard targets. Tapos, kaso nga lang, ang mga disadvantage nito, pag umulan, basa ka, maputik. Pagka naman uminit,
mainit, papawisan ka. Pero dun sa mga ano naman, may binebenta naman sila na mga refreshing drinks. Pero pwede ka naman magbaon. Dala ka na lang ng cooler, yellow, tubig, o Gatorade o kung ano man. Tapos, yun lang, isa pa pong problema dito, kailangan mo ng mga equipment. So, syempre, kasi wala ka naman, may mesa rin naman po dun, pero pwedeng nakamesa, parang dun sa indoor pa rin, or kailangan mo talaga ng mga tactical belt, ng mga holster, mga para sa pangalan to, sa magazine pouches, ear muffs, earplugs, or ano pa ba to, eye protection, at kung ano pa man pong mga equipment na kailangan sa outdoor range. So, yun lang po yung pagkakaiba nila. Pero, syempre, mas exciting po sa outdoor kasi nakakagalaw ka nung parang real life scenarios yung pwede mong i-create doon. Depende na lang sa range assistant ninyo kung paano ninyo gagawin yun. So, saka yun na po, mas exciting nga syempre. So, ano nga ba ang gusto ninyo? Indoor or outdoor range? So, comment na lang kayo kung ano ang mas preferred ninyo. So, salamat po sa panonood ng Top Gun PH. Sana po may natutunan po kayo sa video na to.